Ladislaw Jr. at Princess Diana ay ngayon ay pumapasok sa isa sa pinakamalagang yugto ng inyong buhay, may asawa at sabi nga iiwanan nyo na yung buhay, dalaga at binata. At ito ay may kaakibat na responsibilidad, hindi lamang sa larangan ng legal na pagkaunawa, ibig sabihin, legal. Kasi yung kasal natin sa simbahan, automatic ay tinatanggap ng kasal ng gobyerno. Pero hindi yung kasal ng gobyerno, hindi automatic kasal ka sa simbahan. Kaya marami tayong hinihingi na requirement sa kasal kasi ay ating tinutugunan ang requirement ng gobyerno ng Pilipinas at ng simbahang Katolika. Bahagi rin sabihin natin yung kapag kasal ka sa sibil, kasal ka lang dito sa Pilipinas. Isa ang biyaya na ibinibigay ng kasal Katoliko na kapag pinakita mo yung marriage certificate mo, kahit na ikaw ay ng ibang bayan, ay itinutulong ka legal sang-ayon sa kanilang batas. Yun naman ay karangalan at biyaya ng bahagi ng pagpatunayan na tinatanggap ng ibang bansa bilang mga Katolikong Kristiyano. Kaya ang Vatican, hindi lamang sa pagkanaroon ng ating Santo Papa ang ganito. It is the state, the smallest state. Bahagi rin na kung saan ay makita mo natin. Kaya napakahalaga yung kasal na ito sapagkat kayo ay ikinakasal sa harapan ng Diyos. Kaya kung isa may mga nagtatanong, Father, bakit hindi kayo pwedeng mag-garden wedding? Hindi ho Katoliko yung mga nagka-garden wedding. Yung ating kasal lamang ay sa loob lamang ng simbahan. At kapag sinabi ng iba na Katoliko yun, peke yun. Hindi pumapayag ng simbahan maliban lamang sa loob ng simbahan. Kahit siguro pwede yung mga simbahan na ang motive ay candle. Pero sa loob pa rin ng simbahan. May ilang mga simbahan na ang motive ay candle. Bahagi mo na kung saan kayong dalawa, Ladislaw Jr. at Princess Diana, ay nawa siguradong marami ang paalala at paanyaya na ipinamani ng inyong mga magulang at ng inyong mga ninong at ninang. Pero ang aking paanyaya lamang naman ay makita ninyo ang ilang mga puntos na nawa ay huwag ninyong kalimutan. Sabi nga ho sa Ebanghelyo na napakinggan natin ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Tanging ang Pilipinas naman at ang Vatican State ang walang diborsyo sa ngayon. Pero kahit na magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas, ang pamantayan pa rin ng Katoliko at ng bawat Katoliko ay alin. Kapag ikaw ay ikinasal, ikaw ay ikinasal habang ikaw ay nabubuhay. Bakit? Sino sabi na Jesus? At bakit yun sabi na Jesus? Hanggang nais na pahalagaan ng Diyos
at ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ang pagkilala sa napakahalagang elemento ng kasal Katoliko at ng pangangalaga ng pamilyang Kristiyano. At alam niyo, yung unang makita natin, pinagsama ng Diyos. Ginawa yung huwag natin kalimutan. Yung hindi ako nagkakasal sa inyo, ang Diyos na nagkakasal sa inyo. Ako ay nag-a-administer lamang. Pero kayo mismo sa harapan ng Diyos, ang inyong itinatalaga ang inyong sarili sa Kanyang harapan. At sana maging maliwanag sa inyo at yung salitang na kaya kayo ay nagbakasal sa lugar sana huwag yung kalimutan natin. Nagmahalan kayo, nagkaroon kayo ng attraction sa bawat isa. Pero ikit sa lahat natin, bigay ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Hindi na mo awit yun. Yun nawa yung huwag niyong kalimutan. Binigay ka ng Diyos sa akin para sa inyong mapapakasawa. At yun yung nawa ay palagi natin alalahan. Lalong-lalo bakit? Kasi yung pinakadalawang pangunahing dahilan ng buhay ng asawa, ano yun? Love and procreation. Pag-ibig at ang pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. So, itulog ninyo sa harapan ng Diyos nawa ay tunay ninyo ipamanig ang inyong pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Makatulad tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang kunutusin, ang bawat isa ay natuto na umibig sa loob ng pamilya, sa loob ng pangangalaga ng mga nanay at tatay. Kaya kayo ay maibigin sa pagkagawa ng pag-ibig ng inyong mga magulang. Hanawa ay isalin ninyo sa susunod na henerasyon sa inyong mga anak. At doon nyo may pakita sa harapan ng Diyos kung anong ibig sabihin ng pag-ibig in praxis sa maipamanig ng may kapal. At kung paano yung pag-ibig na yan, at kung sila nung sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ng itinuro ng mga propeta at ng banal na kasulatan ay nakabase sa saan? Sa utos ng pag-ibig. At yan ay nagsisimula sa inyong pag-ibig na dalawa. At nawa yung pag-ibig na yan ay higit na pag-ingatan at higit na magkaroon ng pagkilala sa inyong mag-anak. Kaya nga napakahalaga yung kahalagahan ng pagkakatuloy ng pamilyang Kristiyano. Kaya pinahalaga din ang kapatid mo rin yung kabanalan ng buhay may asawa, sanctity of marriage, na nawa ay inyong pahalagaan at pakilusin sa inyong pamumuhay. Kasi ang bawat pamilya, yan higit na binibigyan ng punla kung paano tayo mamuhay sa lipunang ginagalawa natin. At ito ang itulong sa harapan ng may kapatid. Nawa sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo ay lumalim kayo sa pag-ibig
At yung pag-ibig na yan ay nawa ay pangalagaan, lalong-lalo ng inyong mga supling na isisilang sa daigdig na ito. At makikita natin yung kahalagahan ng inyong lahat na pagsumikap upang mapahalaga. Naging sabi ko nga, kaya yung narito gawa ng inyong pamilya, mula rin sa inyong mga magulang, mula sa inyong pinanggalingan. Nawa, magpasalamat kayo. Kuminsan tayo, kapag tayo nabuhay sa daigdig na ito, kuminsan ay mayroon tayong sinasabi na ito yung tamang pagpapalaki na mga anak. Ngayon mo ipapakita saan? Sa sarili ninyong pamumuhay bilang mag-asawa at pamilyang Kristiyano. At naman ilingin ninyo ang tulong ng Diyos. Lalong-lalo sa halimbawa na ipinakita ng ating Amang nasa langit na nagbigay ng kanyang uktong na anak upang maging halimbawa ng pag-ibig na yan na mula sa pag-ibig ng Ama at ng Espiritu Santo. Stay there. Yun po na, nangyayari po yung Mga magulang kumapit dito. magulang at mga ninong natin. Mga magulang, sumunod kayo sa akin. Mga kapatid, aming ikinagagalak, sa inyo ay iharap. Sabihin po ang pangalan ng inyong mga anak. Pangalan po. Ladislaw ka po. At yung kanyang mapapangasawa. Ladislaw ka po. Sa, Princess Jana. sa ating sambayanan, Sabi sa bayanan, tanggapin ninyo silang bukas palad bilang magkaisang dibdib mula ngayon hanggang wakas. Maraming salamat po. Minamahal ko Ladislaw Jr.